Ito yung reason bakit tiwala ako sa mga guests namin. Hindi ako nag-worry, hindi ako like tamang hinala sa mga guests namin. Kasi before they check in, we ask for a security deposit. Happy and healthy 2026 sa ating lahat. So, hello once again, I'm Vilma and I'm the unit operator of Tampisaw System, Tampisaw Stay. So, 11 part na akong host this January 8. Ayan, so, may nag-PM sa akin regarding security deposit kung magkano ba. So, ang security deposit, binabayaran siya ng guest aside from the room rate. So, for example, kung 2,500 yung room rate mo per night for 2 packs, sa isang unit namin sa Victoria Sports Tower, nag-a-ask kami ng 2,000 pesos security deposit. So, ang babayaran nila total of 4,500. Pero yung security deposit, hindi namin income yon. Deposit lang siya just in case may nasira or nawala sa unit, meron kaming money kung saan ibabawas yung damage or loss. Actually, common practice to sa resorts or sa hotels, nag-a-ask sila. Yung mga hotels pa nga na ang taas ng security deposit, 5,000, 10,000, ganun, lalo yung mga 4 to 5 stars. Pero as an Airbnb, you can set how much is your security deposit. Sa Trees Residences, ang security deposit lang namin doon, 1,000. Pero yung ibang unit owner, 500 lang yung security deposit. Wala naman kaming naging guest na naging big deal ang security deposit kasi talagang binabalik namin sa kanila. Meron kami nakalagay lagi sa booking instruction namin na yung security deposit, ibinabalik namin siya within the day after the checkout. Ang late namin na transfer is 9 p.m. After ma-inspect at ma-clean ng cleaner namin yung unit. Yung mga guests namin actually, dahil alam nilang may security deposit, kapag may accident na nangyari, like nabasag yung wine glass or nagka-stain sa bed, sila na mismo yung nagsasabi. Pinipicturean nila, sinasabi nila na how much yung damage and if ever, pwedeng ibawas na lang sa security deposit. So, it's a best and common practice na rin naman na mag-ask ng security deposits. Huwag kang mahihiyang mag-ask ng security deposit and also if may guest na tumatawad sa security deposit, huwag kang papayag. Kasi based on experience, kung sino pa yung tumatawad sa security deposit, sila yung may something. Basta they will turn out to be problematic. Yun lang, I hope this helps. Ano bang pala kayo sa announcement ko for our Airbnb hosting masterclass. And join pala kayo sa ating Facebook group. Diyan kayo mag-ask ng question para mabasa din ng kapwa nating co-host at maging co-host yung mga sagot natin sa inyong mga tanong. Yun lamang. Thank you so much. Bye-bye.